Nag-uuwian na yung mga teachers. I know mga teachers from different barangays of Catbalogan. Naka-heightened alert na ang LGU ng Catbalogan City bilang paghahanda sa bagyong Opong. Under monitoring na yung Catbalogan CDRR. Of course, ready na yung mga kagamitan nila for rescue. Mahigpit na binabantayan ang flood at landslide-prone areas. Inihahanda na rin ang evacuation centers, habang ipinagbabawal na ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas na ang signal number 2 sa Northern Samar at northern portion ng Eastern Samar. Ang mga taga Iloilo, hindi pa man nakakabangon sa bahang dulot ng habagat, pinaghahandaan na rin ang bagyong Opong. Nagsimula ng makaranas ng malakas na ulan sa Camarines Norte. Ang mga kawani ng Special Rescue Force ng Bureau of Fire Protection naglatag na ng mga gamit. Mag-iikot daw sila para hikayatin ang mga nasa tabing ilog at dagat na lumikas na. Naka-red alert na rin sa Camarines Sur. Sa Catanduanes, itinaas na ng mga mangingisda ang kanilang bangka. Sinuspindi na rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Nag-abiso ang LTO Bicol na iwasan ang mga non-essential na biyahe mula at papunta sa mga isla ng Masbate. Mga biyaheng nag-uugnay sa Visayas at Mindanao via Matnog, Pilar at Pio Duran Port at mula at patungong Catanduanes via Tabaco Port. Naghahanda na rin sa Nauhan Oriental, Mindoro. Hindi raw maiwasang magalit ng ilang taga-barangay Apitong paulit-ulit na pagkalubog sa baha dahil sa umano'y Ghost Flood Control Project. Ang PDRRMO naglatag na ng bangka, ambulansya at iba pang rescue equipment. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.